What's up mga kanoo? Isang magandang araw. Kahit man may banta po tayo ng malakas na bagyo, mag-ingat po tayo at magdasal palagi na sana'y humina ito at umiwas sa atin. Ganun pa man ay maghihanda po tayo palagi. Gaya na sinasabi ng Girl Scout of the Philippines, the Girl Scout is always ready. Habang maganda pa ang panahon ay nakapaglaban na po tayo, magbabanlaw na lang. At syempre tayo po ay magluluto ng ating merienda or almusal. Dito sa probinsya po ay mahilig kami sa saging at napakarami naming recipe. Ngayon ibabahagi ko sa inyo ang aming recipe ng banana fritters or ang tinatawag nating maruya. Dahil nga ang saging na nakaimbak natin dito ay masyado ng hinog. So ang nababagay na luto sa kanya ay ang maruya, kalamay, mga ganon. Or masyado siya kasi ang malambot sa mga sinulbot at ginataan. Kaya itatry po natin yan ngayon. Sana ay magustuhan ninyo ang version na to. At pwede nyo pong gayahin para mas maging malinamnam, malambot at crunchy outside ang ating maruya version. Napaka-basic po nito. Pinagsama ko na nga po ang mga dry ingredients tulad ng harina, baking powder, asin, at syempre ang dagdag tamis na asukal. Huwag po masyadong madami kasi ang saging na hinog ay sadya na pong matamis. Yung nakikita ko kasi sa Manila na version ng maruya nila, pinapagulong pa nila sa asukal. Di sobrang tamis na no. Dito po sa amin sa probinsya ay hindi na po kasi nandun na po sa pinakang coating ng banana po yung tamis niya. Gusto ko nga rin pala sa maruya or tinudtod na saging ay nakagayat-gayat po siya ng dice kagaya niyan. Ayoko po nung dinudurog, hindi ko alam. Ewan ko ba. Basta gagayatin lang natin ng maliliit. At syempre para hindi matigas ang harina pag niluto ay lalagyan po natin ng isang buong itlog. Ayan, hahaluin lang po natin sa pinagalo-halong dry ingredients kanina. At ayan na ang magiging kalabasan. Mag-adjust po tayo ng harina kapag alam po natin kaunti lang siya. At syempre, adjust po tayo ng kaunting tubig. Yan. Huwag po natin pakramihan ng tubig kasi baka maglabsak po siya. Kaya dapat pa konti-konti lang po ang lagay ng tubig. Mano-mano lang po natin yung hahaluin hanggang ma-reach na po natin yung tamang texture. At syempre, pampalinamnam at pampasarap, lalagyan po natin ng gatas. Kahit ano pong gatas, condensed man yan, evap. Basta dagdag linamnam po yan at sarap na. Hindi lang simpleng maruya to, special to. Pero kung wala namang available na gatas, ay kahit wag naman na po. Ito po kasing gatas namin dito, stock to, na ginagamit namin sa aming gulaman. Ganito nga dapat po ang maging texture nito, hindi sobrang labnaw at hindi din naman sobrang lapot. Kapag ready na po yan, ay ilagay na po natin at isalin ang ating ginayat na saging. Isang piling nga lang po ito kasi kukunti lang naman kami dito, baka hindi namin maubos. Kaya haluin lang po natin ang haluin hanggang lumapot at ma-spread ng mabuti ang ating dressing. Hello, dressing po tawag doon. Basta yan na yun. Mainit na nga ang ulo, mainit na nga ang kawali, kaya atin na pong piprituhin. Ganyan lang po ang pag-assemble niya na yan. Ilagay lang natin gamit ang sandok or kung ano man ang meron kayo dyan. Kutsara, pwede naman. At syempre, pag nilagay po natin dyan, dahil marami at saktong pagkakalagay natin ng harina, hindi po yan maghihiwa-hiwalay. Buo po siya para po tayo nagtutorta. At dahil nga may harina ito, ay syempre mabilis po yan maluluto. Kaya bantayan po natin maigi para mabaligtad po natin at hindi siya masunog agad kasi mapait po kapag nasusunog ito. Syempre maghanda na rin tayo ng dahon ng saging. O diba, napakaraming dahon ng saging dito kasi napakarami naming tanim na saging. Mas masarap kasi at parang mabango yung luto. Lalo na kapag mainit na inahon at nilagay po natin sa dahon ng saging. O diba, lakas makaprobinsya nito. Tara kaibigan! Kain tayo. Nagdagdag na nga rin pala ako dito ng uling kasi ang bilis maubos ng baga. At na malapit na rin naman tayo makaluto. Nagdagdag din tayo ng mantika para medyo lubog naman ng konti at maluto hanggang gitna ng ating maruya. Maya-maya po natin yan baligtarin gamit ang tong para naman po maging pantay ang pagkakaluto. Gusto ko po dito yung medyo crunchy pero soft ang inside niya. Kaya talagang masarap at malinamnam. Perfect ito at masarap lalo na kapag mainit-init pa. Pero syempre wag naman yung sobrang init. Sakto lang para mas ma-enjoy po natin ang sarap ng ating maruya. Ilagay na po natin dito sa ating lagayan ang mga naunang naluto na maruya para syempre lumamig na ng konti yan at atin nang matikman. And this is our finished product. Hindi ko alam kung meron pa mga nagtitinda ng ganito dito sa probinsya. Bihira na rin din ako makakita. Pero dahil nagki-crave tayo ngayon, ay pwede naman po nating lutuin yan dito sa ating mga tahanan. Basta may available po tayong saging
na saba. O tingnan nyo, napakarami na rin ang nagawa natin dun sa iilang piraso lang na maliliit na saging at marami nang makakatikim nito at makakapagmerienda. Gusto rin to ng mga bata syempre kasi mas matamis ang version niya at malinamnam. Uy, ganyan yung naka-dice. At ito na nga ang pinakalas. Sairin na natin ang ating bowl na pinaglagyan. At syempre, maraming salamat sa panonood.